Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kumusta mga televiewers? Ratsada na! O sa magkasunod-usap, kita manag-uban rin sa Ratsada sa 1TV sa Channel 11 o inyong sa kita mabati sa RPN 9 DXKB Pagadian. Lunes hatod sa adlaw, Sabado alas 6 nga sa alas 8 ang takda sa Kabuntagon. O diri sa 1TV usap sa atong mga katawan, atong mga nag-online karong orasan. Magka-online mo, magkahiyo mo sa pagtanaw ka nato sa website, pinagi sa www.1tvchannel11.com o mga nag-una pang mga programa sa 1TV diri sa Dakbayan sa Pagadian. Di lamang diri sa Dakbayan sa Pagadian ang atong pagserbisyo sa katawan kundi sa tibuok na kalibutan. Og ning orasan, ang atong panaguban karon adlaw sa Ratsada sa 1TV, man nga nagmalampuson ang opening sa mga pampubliko tulungan sa tibuok Pilipinas o nalipay nga diri sa Zamboanga del Sur o Dakbayan sa Pagadian walay nahataho susama sa kauluhan nga grabeng problema sa mga tulungan, problema sa ilang mga pasilidad o labo sa tanan nining bagyo nga midangat diri sa Pilipinas. Ang bagyong Imong unya mas nagrabe-grabehan gyud ang Metro Manila, part of Luzon, unya diri sa kabayan part sa armed government sa Cotabato City o part of Maguindanao. Ning ato panaguban sa Ratsada sa 1TV mga sukin televiewers, daghan tayong isgutan karon nga orasan. Una, may tungod ni ining atong preparasyon sa bagyo. Unsa naka-preparado ang mga barangay opisyal, mga LGUs labot diini. Ilabi na ngadto sa mga coastal barangays. Samtang usab, baguhay pa lang ang May 13 election. Di na pugapugan nga sa malabot nga Oktobre ng tuigam, mawala po ang barangay election o SK election. Ato sa taon, kumusta o kanusta ang registration ni inim sa mga botante sa barangay election o sa SK? O ato mag-isara usab sa atong panauban sa Ratsada sa 1TV kung sa mga bidaog ni atong May 13 nga election ni tuigam, pila ka buok ang mga dunay kasong korupsyon pero bidaog ato sa mga eleksyon. Samtang usab mga televiewers, malipay tanining maong kalambuan karon ay sa tuang kapulisan may pabamina happy viewing ni Police Senior Superintendent Abiliar og si Colonel Yusuf Dia sa PNP Provincial Command og ang Provincial Director sa Highway Patrol Group si Police Senior Inspector Yunes og labaw sa tanan ang tibok pwersa sa kapulisan sa Zamboanga del Sur kay good news nim. Kaya sa pipilang ka mga buwan o adlaw yung karon, doon na bago niya mga sakinan ang kapulisan, kaya ang DILG nagahini di nilang milyones na billion of pesos aron magamit mo sa atong mga kapulisan. Samtang karon sa atong panaguban, ato iskutan may tungod ining balaod nun. Ini ang gitawag og Republic Act 10591. Ilabi na kini pagkupot og armas nga way mga lisensya unsa man ang naali ning Republic Act 591 ngadto na sa mga balood noon nga nabito na sa Pangulo apan wala pa mapirmahi ang kining moong mga balooduna halos na ba nakapokus na katutok sa lokal nga concern diri sa atong nasod sa Pilipinas. God usab alang sa mga medical course o sa mga nautical kay dunay maayong balita nining pagbukas sa dulaan sa 500 ka mga trabaho alang kaninyo ilabi na sa Europa. Ag karong usab nga orasan happy viewing dia ni Engineer Roger Asidilio why puas ning sponsor sa Ratsada sa 1TV why paglubad usa ka
buutan nga tao, lingdod ang pamilya, usa ka private contractor sa Pagadian City. Nga ito na usam, ako nga agaw niya, gikan pa ni sa gawas kay Kuaban Siyam, Nautical, o pinaagay sa website, iyatang na kita niya sa www.1tvchannel11.com. May welcome home, agaw. Hihop nga na po tayo pasalubong kay bila ka mga higay na nagbalik-balik niya karon magtukod og mansion dias tuguran sa Bonisur. So maayong paminausap unya happy viewing usap pinagi sa tuwang sa website no. Adiya sa Singapore, Europe, sa Qatar ako isuon niya. Ag sa of course si Father Gonepales diya sa Metro Manila na sumapa niya diri sa apo diri area amo nag-monitor ang 1TV ilabi na ang Ratsada. Daghang salamat. Ang sa atong baling unya ato isgutan ang nagunang mga hanay karong orasam diri lamang sa nagunang Ratsada sa 1TV. Stand by. Alright, balik sa Ratsada sa 1TV. Karong oras sa mga sukin televiewers, ako dakong kalipay o nakusap ang ato pasalamat sa tanang mga nag-monitor karon sa 1TV ilabi na sa Ratsada ning mga oras 24/7 diri sa Channel 11. Usan ni inim ang ato isgutan karong oras sa ilabi na panahon na sa tikulan. Nining tuiga, sumapa sa pag-asa nga moabot sa 20 ka mga bagyo ang posibleng moabot o mahimong bugos ka bagyo sa Pilipinas. O gani, humana ang bagyong Imong o kausab ang bagyong Fabian. Gani, sa atong namonitor karon, nalipay lang punta taon kaya dili po sasama sa diato 2009. Remember mo itong bagyong Undoy dito sa Metro Manila. Iya, di ato po nga mga nakalabay katuigan sa diya sa Cagayan de Oro City, Iligan City. Pero karon diri sa ato nga nagunang mga monitoring, ilabi na sa pag-asa nga dili kay daghan ang nabiktima niining bagyong Imong o ning bagyong Fabian. Ang usa lamang ka pangutan na kung unsa nagkapreparado ang atong mga barangay opisyal, ang atong mga local official sa matag lungsod, matag barangay sa tibuok nasod sa Pilipinas, all mo sa tanan diri sa Zamboanga Sur ug Nagbayan sa Pagadian. By the way, may happy viewing ni Governor Torres kay usara ba sa ilang nagunang mga programa karon kining birth o sa kini sa nagunang pag-response sa mga kalamidad unya may tabong sa karpit. Ilabi na sa mga kusal barangays sa Zamboanga del Sur. Unya kung atong kabinuman nga ang World Bank na mahayag mga suking televiewers
nga usa ang Pilipinas nga ilang na-record nga pinaka-the best no or preparado kayo sa unsamang mga kalamidad gitawag og natural disaster. Naas lang talaan sa World Bank nga usa ang Pilipinas nagaabot og nagakuha og porsyento nga 3.25% average indicator. Unya ang Malaysia 4.25% indicator, Japan niabot og 4%, Indonesia 3.75%, Thailand 3.5%. Unya madud pa usab lagi nga nakalimutan nga naman og yun sa mga hitabo ang naapil man ang Pilipinas nga usa sa pinakapreparadong nasod kung ang pagisgutan ang disaster kini base sa World Bank. Gani daghan maganing mga wala gyud intan mo haom sa pag-forecast sa mga forecasters sa pag-asa sa nakalabay nga mga kalamidad diri sa nasod sa Pilipinas o naniini tungod kay atong pasilidad in town panahon pa ni Mampor. Iya gamay suldo ang mga forecasters bagway pa lang manggali mirisan ng usa sa pinaka dako nga hipi o pinaka head sa pag-asa. Ako ba niini usab mga interviewers gusto po mo-upload tungod kay dako sweldo dagan kaayong mga nag-unang hinungdan ba. Pero usa sa punto nga niadtong mga pipilan lang mga higayon na nagkalabay dagan kaayong mga nagkatod sa kinabuhi nga uban maingon po nga kung maingon nato nga ang usa ka nasod ang preparado na sa unsamang mga kalamidad o natala man ang Pilipinas pinagay sa World Bank nga 3.25% average indicator, nagpasabot nga di ay ang Pilipinas ang responsable o niya doon ay quick response sa unsamang mga kalamidad. Pero ang hanay niinim muna ingon nga iya po sa World Bank ang hanay kuha o ambod ka sa ato adere. Pero sa atong tanaw diri sa ato ang area sa Zamboanga Sur, ako nakita nga ang LGU halos ang mga local government official sa probinsya o galungsuran naagoy pagpagabana labot ini kay kahina magpundo ang matag barangay. Pero kung ato isgutan ang tibuok Pilipinas, anong sa inyo? Pero ang punto naman nato karon nga kinahanglan nga ang atong pagtabang sa ato nga kaugalingon nga pagtabang mo lang gyud nga kinahanglan nga dilita mapatagag labay sa mga basura, data pasagad o labay sa atong mga hugaw diha. Og unsa man ang gipaganaog nga ordinansa sa usa ka lokalidad, labi ni moyo sa mga area o mga lugar nga rescue gayon, kining ilalam sa tulay, diha sa mga lugar nga peligro kay isba, mabatuot ta sa atong mga local official. Hinaot ta nga bisan man nga umalabot ang barangay o election, dili mamulitikan atong mga barangay official liya kung naay mga informal settlers nga pawaon sa chief executive o ka sa DPWH aron malikay sa unsa mga katalagman. Kung naa magaling na ay nag-intervene diha kay namulitika so tiya ratsada kay ato diri ratsadahon ato pag-isusan kung unsa man ang rason sa iyang pag-intervene o ikaw sa official sa barangay o lungsod nga di man ka mosugot kung naay unya higayon nga ang imong katawan diya pawaon ipa-evacuate diya ipa-vacate aron nga dili man pawag sa kalautan panahon unya ulay kalamidad kay ikaw namulitika mo mga taong at traditional politician mga sukintig paminaw. Unya diay Hunyo na, Hulyo, Agosto, Setyembre, dali ara no. Oktubre, election na po. Dagan na pong malipay no. Napamingon nga na kay backing na. Backing, waiting, thinking. Pero una mag-yun ang pangunta na matang na yung backing. Pero sa pagkatinuod, malabo nga doon ay PCOS machine ang gamiton gulit manumano. Now, para sa kadaghanan o sayuran sa kadaghanan, para makabutar kita po sa malabot nga October 28, 2013 nga barangay o election. Karon nga Hulyo 1, July 1, mao kini ang ikatagda nga pagparehistro sa mga botante para sa barangay election.
Onya sa July 22 hangtod sa July 31 alang sa mga SK election. Atong pinaoton nga ang tanan nakabutar og usa niini nga ang nahimo nga chairman sa steering committee nga mao'y dumala sa preparasyon sa mga eleksyon mao si Comelec chairman Christian Robert Lim. Iyang mga membro niini mao si Commissioner Grace Padaka, Loie Gea og Al Parido. Ay naunta nga kini ang ato ang malabot nga barangay election o sa atong paparesto nga unta wala po yung mga tinunto o wala yung mga hukos-pukos, wala po yung mga ghost nga mga pangalan diya. Unsa man ang ato ada pahinauton nga kining umalabot nga October 28 kadagharan gusto di pamadayon pero mandatos klas gobyerno balaod. O balaod is balaod, law is law. Nga naman nga kuan man ta, ma-insecure man ta o magkuyawan man ta, ilabi na mga incumbent nga mga barangay official kay pilihon no. Madlog mo pero kung kamo mismo nagtrabaho na gid mo sa inyong obligasyon sa katawan, nga lang mahadlog man ta. Nga mapili o madaog ba magtadaan ta winnable kung ikaw do na kay maayong ginahimo sa iyong barangay. Dili kay paabot lang kang SOP diya sa mga illegal nga operation. Lingkod lang ka diya, paabot lang ka honorarium, paabot lang ka og na ay session regular sa inyo yung barangay. O niya, salig lang kanunay politiko. Nga wa kayo galingon nga president ba? Ay mo diya, salig lang sa mayor, gobernador nga mo daog. Iya karon kana pili man ang mga amo ni Anto karon. Mayon na buta nga agoy mantag di madayon ang eleksyon for what? Kay mother pa ni Pangulong Pinoy, wa na kinahanglan pa og tabang ni kay may balaod og nanay kwarta alang niini. Og may po ni nga nitabo. Nga karon yung October para nga malimpiyon na po itong mga barangay official incumbent karon nga wa po nahimo sa ilang barangay. Especially sa mga SK. Oy, mga SK. Pamina mo nga kamura ba giila nga umalabot nga ligis katilingban. Pero di mo mauan ang mga SK nga daghang kay miingon nga may pang iabulis ng SK kawa kunoy pulos. Sure mo? Maway pulos para nako nay pulos. Basta ang SK lamang is really trying his best or her best nga maayos ang leader. Dili kay SK ka nga imong himo diha mura nang laglaag, lagbay aral. Di pa yung tinto og weekend sa mga sunod maglagbay aral. Adto pa yung Metro Manila, Baguio, pero di ay ang giadto dito laag-laag ra wa gay maayo bitang programa nga hanay unya diya sa liderato sa atong mga SK. Atong gi-challenge sa atong SK Director Chairman sa Pagadian City, sa Balsor ug sa kasigpit nga mga labigan. Karon gayon na ipakita ninyo sa inyong pila ka term diya sa ipamanuan naaba mo nakabot o napakita o ang nga ipasigarbo sa inyong katawan sa inyong ginikanan sa komunidad nga proyekto nga dunay dako kay gamit alang sa tanan. Dili ka ng proyekto nga mga bulas sa duwas, basketball, volleyball, disco-disco, dili man na may proyekto. Kana, lingaw-lingaw na sa imong galingon. O usapang nga likayan nga karong umalabot nga eleksyon sa SK election, wala po may ingon nag-kidnap, nawala pilak buwan o pilak simanang kay di ay panaguan kay eleksyon. Klaro yun. Sure po nga pumunta sila niadtong nagpalit silang botasyon nya may kana. So karon dako pang panahon mga SK ilabit ng mga newcomer katong karon pag makabotar ipakita ninyo nga ligdo mo nga maila mo nga umalabot nga haligi sa atong katalingbanan. Remember July 1 alang sa mga barangay election ang pagparehistro niya July 22 hangtod sa July 31 alang sa SK election mga sukin televiewers. Sa ato mabalik niya ato isgutan kining pondo nga gahin sa DILG alang sa kapulisan o kining ato paghisgot ni aning Republic Act 10591 may tungod ini pagdala ng armas sa atong mga katawan unsay mga nagunang sumbanan na ini. Standby, human lamang sa pagbalik.
Para balik sa Ratsada sa 1TV. Happy viewing sa atong pinakapalangga po diyang publisher sa Mindanao, Balitang Lokal, si publisher Geralda Luxin. Karong orasan nag-text sa kanato, nag-inform nga ulantaw sila karon sa atong tulumanon sa Ratsada sa 1TV. Labi na usab si Engineer Tagayunam, ang chief sa construction section diri sa DPWH. Mayong pagpabinaw, happy viewing. Nadun usab ni Police Inspector Hasan Dias Labangan, oy, Sambuanga do Sur. Unya ato na pasubo ni late sa pamilyang Asjali, no? Si late CD Asjali, ato ang former provincial director sa DILG sa Sambuanga do Sur. Ligdong kay si sir nga pagka-opisyal sa ahensya, pero lagi tungod sa sakit po niya nga dugan na niyang ginadalang niya atong June 6 may taliwa si Sir CD Asjali sa laing kinabuhi, laing kalibutan, sa edad nga 61 years old. Diya siya dugan na confined sa Pagadian City Medical Center. So ikan diri sa Ratsada sa 1TV, pasubo sir sa pamilya nga Asjali, labi na ni late CD Asjali, ang kanina itong provincial director sa Department of Interior and Local Government diri sa probinsya sa Zamboanga del Sur. O niya, sa di pa nagusgutan, katong ako ingon nga good news alang sa kapulisan. Di lamang sa Pilipinas, of course, apil ang Zamboanga del Sur. Habang sa dilipat ang masusunahan, baba mo nga doon ay miabot o 200 Raleigh City ka mga midaog nga kandidato ni atong nakalabay nga Mayo. Itong method din ba? 2013 election, doon ay kasong korupsyon. Miabot ba doon pa o 504 ka mga kandidato sa nakalabay nga midterm elections. Doon ay kaso sa Siningang Bayan. Sumapas sa Philippine Center for Investigative Journalism kung sa PCIJ. Migawas mga televiewers sa pag-imbestigar sa grupo nga gikan ni atong tuig 1979. 1979. Si Director Kukoy, murag ko pa naman tao, Director Koy, usa kang tuig na tao, Direk? 1980 ba ka? 1980 ako, 1974, no? O niya, hantod sa 2012, nalambigit ang 1,883 nakakaso sama sa malversation of public funds, usurpation of duties, uban pang krimen, ang mukaba sa 500 kamakahidato. O niya, 237 ang bidaog, 106 na usab ang gikan sa Team Pinoy, samtang 50 sa United Nationalist Alliance kun UNA. O niya, kadaganan ni ini bidagan nga konsyal, vice-alkalde, o niya alkalde. Bugton lamang ang 17 ni ini ang napapriso. So mapas sa Comelec, mga televiewers, pinagi ni Comelec Commissioner Christian Robert Lim, posibleng mudaghan pa kini ang iyap kong i-appeal pa ang mga kaso sa lower court. Madod pa sa pagtuon nga sa publiko nga bisan pag may kaso usa ka kandidato, pwede kini mapili o mahalal sa iyang pwesto. Mo din pareha ni Iraq sa Metro Manila. Nakadagan mangyapon, pero ang kaso ni halusos lahi man to. Di man to corruption. Kuha man to, murag rape case man to. Lahi to ang kaso. Di ba? Ang kang noong halusos nga na-disqualify siya sa Zamboanga City. Direkta mga televiewers, sa atong mga kapulisan kay luoy bin atong mga kapulisan taon. Subject for criticism. Di po sa kayo nga kita sige na tagpanawais police nga mingon ta nga ang police kanunay maulay og naay krimen. Anong alam mo sila maguna sa krimen nga police kuna sila. Gawas og ang police mo himo krimen. Kaya mag-ingon ta una sa krimen kasi may nahimong suspect sa krimen. Pero asagad yun sa trabaho sa police, mao ang papatunay sa kausay kalinaw. Pero saon taman karon, padagang kayong mga kuno ay issue nga armas sa kapulisan, pero di yun maapod-apod tungod sa
gamay bag budget o nangol katuramang mga lakas sa provincial director o lakas sa kadagkuan sa pulisya matagaan o unsa ba yung rason ni ana mga sugid televiewers sa pagkaron mining balita lagahin ang DILG og 2 billion nga pondo alang sa pagpalit og bag-ong patrol cars. Kini niya ay gahin sa DILG pinaagi sa pagpanigamot sa atong mahal nga DILG Secretary Juan Rojas ang 1 billion usab niini gikan sa paldanan o ikan sa atong mahal nga Pangulo sa Pilipinas. Iya ang sa bidding niini ang mahimong chairman mao si General Aguer Ontong sa Special Beds and Hours Committee. Nga may mulantaw sa bidding kay niadto nagalabay rabang administrasyon daghan kay anomalya. Remember niya atong sakyanan sa maritime pila to ka milyon wa magamit kay gubaon, wa magamit kay mga sikanhan. Mayon tag sikanan ang makina hastang sikanan ang iyang lawas hastang makina. Pagkaluoy sa atong katawan, pagkaluoy sa atong mga buwis nga atong gibayad sa gobyerno nga ginana lang ipanamastamasan ni pipila ka mga nakunang mga grabe mga way kauwaw nga naa sa namanuan sa mga ahensya o sa dagong ahensya sa gobyerno karon. Apan kini niya ang puntuha, I believe nga kini mga bago sa kinahanglan nga mapalit sa atong PNP mga patrol cars wa lagi na binuang kay ang programa raban ni Pangulong Pinoy tuwid na daan bisan tuon na uban diha nga nagkakiag tinutuwid pero at least na-approve yun ni Pangulong Pinoy nga naapog yun sa usay siya giprosigim kayang programa nga against the corruption mo na I'm so sure nga wala si magbinuang sa bidding ni ini o kining mga sakilan po nga mahatag sa itong kapulisan mga brand new ni lalig 2 billion kay ang pagkatinoon na ato ipanghatag sa mga mayores sa mga lungsod gahin alang kunuhay sa ilang tabang sa mobilization sa kapulisan pero ang sakyanan ang bag o pinta lang iya ang nanagko sakyanan ilang pangalan iya ang makina mga surplus pero ang presyo brand new right diba tinoon na dagang kayo mga local chief executive nga naghatag tuong sa kinandiya sa ilang mga chief of police o silang kapulisan sa ilang lungsod o syudad pero ang brand new ang pintal ang makina sikanan pero ang presyo brand new kayo naaman diya ko on ang commission di ba mo na sa panahon og naay mga krimen loay kay ng pulis en taon ni gukod tikatan lang sa mga suspect di kaapas niya hotdambi gasolina samot na mademoralize ang kapulisan pero karon panahon na kining 2 billion pesos nga pondo nga igayon alang ni ini siyaro o di manigamot ang atong kapulisan kini mga brand new nga mga sakinan. By the way, kumusta diya ang atong PNP Provincial Director si Police Senior Superintendent Abiliar naman giingon nga pulihan kuno balik ni Provincial Director uy tinuod pidi nga anytime ko no ning bulana usab na asa ko na po nabatian ba subject bala confirmation nga kuan ko no mobalik daw si PDOy nga kanin na yung provincial director sa nakalabay nga tuig unya sa diyang apit na ang eleksyon napulihan po sa ni PD Abiliar sa ako lang nabatian no PD Abiliar ato na i-confirm yan ni PD pero sa military wala man sila ang protocol mga military nga obey first before you complain kay mo man ilang role diya ang akong katingala andre sa Zamboanga Sur kay basta na PD ganay ma-assign dire ganahan kay sila sa mo stay sa Zamboanga del Sur nga ano ka no kaganahan man ka dire may mong PD aw bang ganay mahangi pa dire lang sa mag-PD hando silang kinabuhi unsa kay kalainan sa Zamboanga Sur Zamboanga del Norte Zamboanga Sibugay o sa Zamboanga City nga naman nga dagang mga ang gusto may mong pidi sa Zamboanga del Sur hala kamo lang tubag di anak unsa kahinungdan kung dagang gusto may mong pidi o dili buot nga pulihan para pagkapidi dire sa atong lalawigan di ba
O niya, direta sa padang armas. I'm sure nga ni atong eleksyon o sa panahon sa kampanya, daghang yun nga sa kote po. Nadalag armas nga wala lisensya. O niya, June 13 ba, Director Koy, no? June 13. Mula to ang katapusan sa election gun ban. Pero ayaw mo pag-expect nga June 13 niya, karon panahon na gaw sana na kita madag armas gawas ka na atay balaod karon labot ini atos gutan human lamang ni ato ng unang mga pinuno. Standby. Alright, balik sa Ratsada sa One TV. Sa makausap pa Habib Buin diya sa Germany. Diya sa tuang mag-search sa www.1tvchannel11.com. Sa Qatar, diya sa Europe, sa America, tibuok kalibutan. Nakita kita karon diya sa ilang unahing mga mga location. You can search sa www.1tvchannel11.com. Okay? O niya, direta. Sa di pa di ay, ako i-recommend yun ng GTO. GTO. O sa kahimo sa, ano siya, vegetable. Produce sa Davao City. Isago na sa inyong makina, sa inyong oil. Epektibo kayo. Napoy gamay. Ginigamay. GTO. Tag 100 pesos lang ni. Doon nga mga informasyon at tula mo ni Raul Pamaran diya sa iyang panimalay diya sa may barangay kini ang Tiguma, barangay Bulatok man dapat tuwa-tuwa ba diya dapat sa may kasamti mo mga kini cemetery ay dako kay balay diya si kuan po Don Raul Pamaran na available kaniya kining GTO maka save mo sa inyong gasolina. Iya, kusog budagan sa kenan. Single motor man o four wheels mga suking televiewers. GTO ay magkalimutan. GTO na ay dako nga sama ini tag 1,000 ni. Ya profila kabuwan po yung gamito ni sa kenan plus only 100 pesos, okay? Muna gamit ni Director Kukoy og ni Paniero Leo Santillan silang paglibot diri sa pagmonitor, paggalap og mga informasyon. Madod pa Director Kukoy, halip talaga. Madod pa po ni GM Leo Santillan, iba talaga ang GTO Paniero. Di ba? Okay. Na, direta sa PTC. Kato, GTO man to. Let's talk about PTC. Permit to carry firearms. Republic Act 10591. Di katuot nga. Wala problema na. Kaya human na bitang kumiligan ban. Pwede na kumidag armas nga kuan sa gawas. So talbot tao na among na kong politiko. Mararaban na yung mentalidad sa atong mga kaigsunan nga immature pag-ayo. Kung sa ba ang
ang importante sa armas kung sabi ato responsibilidad nga mo data ni ini. Pamina ka mo mang kay tanong gipatuman karon sa PNP ang bagong giingon nga balaod the new guns law. Kini pinaagi sa Republic Act 10591 J591 nga mas naila nga comprehensive law on firearms and ammunition. Unsa man ang naa sa maong balaod nun? Kaya Republic Act 10591. Kini ang maong bag-ong nga balaod. Simple lang kayo noon. Onom nga to sa ulam katuig ang maximum og 6 years nga pagkapreso sa kinsa man nga mga misupak na ini o mga violators sa padala og unsa man klase sa armas nga walay permit to carry o PTC og multa nga 10,000 pesos ha. Ulam katuig og 10,000 pesos. Okay lang? Gamera no? Ulam katuig ya 10,000 pesos. Sa new gun law nakasaad ni ang pagdili sa mga private gun holders sa pagbutang o paggamit ang sa mga gadgets sama sa lasers, snipers, scopes o silencers. Para sa mga law enforcement officers o sa government employees nga holders sa mission order, marbay ato sa liganan, mission order, letter order, dili pwede nga magpa-tabang mo sa inyong mga among politiko o ka bro sa unsamang organisasyon. Dili pwede ka na. I hope so. Na dili pwede bantay bitag sa actual general PD, RD, chief. Basin biya sa actual niya. Okay di ay direras ato ang listahan usap nakalatid sa tatak dire sa ato ang computer o sa pinaagi sa suwat sa Republic Act 10591 kana yung aktual nga wa kita pilion, maanak mag-gobyerno, maanak mag-mayor, anak mag-congressman, basta kay nakasupag siya, wa kay pilion ini. Ano wala may asumkumkum, di ba? Ang padala sa mga klase sa deadly weapon, ilabi na ang armas ang hugtanon kinim, ang idili sa balaod, ilabi na mo magini sa mga public places, sama sa commercial or public establishment, beer houses, nightclubs. Uy, nightclubs. Sus, naghana na bagay mo ng armas niya. Bisan pag unsa ka, pulis ka niya, kinahanglan yung na kay PTC. O niya, usab nga doon sa pampublikong lugar. So, last week lang, nakalabas June 13, naman ang gun ban. So, sa mga pasaway, nga walay PTC, ay nalang ibabadarang armas. Mingon ta nga, tama ko ni Mayor, Gobernador, Congressman, bitaw, no? Sige lang, kay buwas nga ratsada, may baon ni anak, kay ingon raman rin, way padrino, way palakas, ay basta, wa kay PTC, wa kay permit to carry firearms, multa nga 10,000 pesos, o unong katuig. Kung nakay armas niya, ay nadalas gawas. Kung nakita mo laban sa ulo. Diba? Ya, kung madagat ang armas, may bawata sa ato ang responsibilidad. Kailangan nga, professional ta mo dahil armas. Ayan po ng professional killer na. Kada lang, professional ta unsaon sa panahon nga ang armas imong gamiton. Ayan po ng professional killer. Kalisod po na. That is illegal, di ba? So, nainauta nga, nakuha niyo niya ang nagunang mga importanteng buta nga angay nato ni Ratsadaon ni atong panauban rin sa Ratsada sa 1TV. Unya, after election, nalapoy bag-ong musulod nga mga bag-ong mga dagway, yung faces, sa itong lokalidad, mga bag-ong na po, napoy na re-elect, napoy mitaas ang ilang mga nagunang posisyon sa gobyerno. Diba? By the way, congratulations ni Board Member-elect June Bahamonde. Idol ng bayan Way Pagluban. O niya, usab, ato po congratulate ang mga na-elect karon nga mga provincial officials sa Tibok Samara Sur. Di ko lang kay pagkadaghanan ninyo. Iya katawa kada o mo ginang dulas politika. Karon panahon na awas politika after 3 years.
Na mag-away, napoy mag-uli. Murag yun siya, kanabitang relasyon ba nga, away, uli, away. Sa dakong away, diya ang dakong, sa dakong, Director Coin, sa dakong away, diya ang dakong pagmahal. O, diba? Mura siya, kamuna isumpay diya. Ka na dakong away, dakong pagmahal. Away lang, wala pa sakitay. Babae lang, ayan po ng kubos, baba. Ang away lang sa prinsipyo o away sa atong baruganan, di ba? By the way, doon na diya sitinta ka mga balaod karon. Apan wa pa ginihimpit nga napirmahan ni Pangulong Nonoy Aquino, gani givito na sa Malacañang. Iya kinuntang maong balaod doon na nindot kay naka-concentrate, naka-focus sa local government units. Kita ba? Pagadian City, Kalungsuran. Kaya sa ato agad naka-focus unsa ning maong balaod doon nga biabot og 70 ka mga nag-una nga mga mga balaod nun nga wa pa himpit nga wala pa mapirmahi sa atong Presidente sa Pilipinas, pero givito na ni kay sumapa lagi sa atong Speaker sa Congress, si House Speaker Sonny Belmonte, napay mga medyo karabang butas ba sa mga balaod nun nga angay gina siya nga imuhulmaon pag-ayom. Unya ila pug giton ko kwaon ang pundo alang niini kay kanay mahimo kag balaod og imo implementar di man pud gawa kay milyon. It would needs million of pesos, billion pa gani aron nga himpit nga ma-implementar. Unya kini siya magamit kay pundo alang niini, di ba? So by the second gilaw man ni nga karong session Congress pinaagi sa Kamara, mabito na ang mga nabito nga balaod nun, plansahon kini og maayo og aron sab nga di kini mabasura. Yang unsa man ni ang 70 ka mga balaod nun. Una ni ini mao ni ang fixed term para sa Chief of Staff sa AFP. Ay kaduha nga balaod nun nga wa pa na-aprobahe sa atong Pangulo nga nabito na usab, Centennial Bill, benepisyo para sa mga Pilipinong atleta nga nakakuha og mga nag-unang pasidungog kung mo nga World Championship. Ikatulo, Magna Carta of the Poor, Early Childhood, o pahingusog sa Career Executive System o Career Executive Service. Unya, paghatag o proteksyon sa katungod sa mga internally displaced persons o ang pagwagtang sa height requirement katong gustong mahimong police o ka jail officers. Amo na usa ni mo baludunang for 11 ka di ka pwede o sa kini na-appeal ning 70 ka mga balaod nun nga nabito na karon sa atong Pangulo sa Pilipinas apan wa pa mapirmahi. We do hope no nga dining mo sunod nga mga adlaw o buwan o tuig unta ma-aprobahan kini kay akong nakita nindot di nga mga balaoduna nga dako kay tabang ni uga diri sa atong lokalidad. O niya usab ninaota nga kadaghan sa atong mga balaod nun unta ma-implement po na sa mga ito na ahinsya sa gobyerno, di ba? Sama ini mga dahang itindahan sa Pagadian City di manukli og saktong sukli. Wa sa mo complain wa poy ipatawag, no? Attention Unicity. Oy, sa mga Unicity diya nga upalita dag mga items iya og naisukling 20% centavos di masuklian. Kita kay mapalit sa iyong establishment be. Kung ako na mapalit sa establishmento, unya di ko mo hatag og 25. Ibutang ta ang presyo 100 pesos. Ang kwarta ako nandinan po 75. Mudawat mo. Di sige mo dawat. Ano man anaan magsistema nga di man ta suklian o di ta miingon nga ako sukli. Kadagkang mga tao, mga maglinya diya sa cashier, pila ka libo, pila ka to sa kada adlaw. Tag 25 centavos, pila ginansya. Ang pumunta na, gisugo mo sa inyong amo o inyuha pinagagalingong diskarte mga inday, mga cashier, ha? Better luck next time, or you better watch out. Panahon na agay po ning mo ang mga classes sa mga tinunto man ning anis. Usama ni katuloy sa tubangan nga, di kasuklian og 25 centavos. Kwarta ko na. Ang pumunta na, og kita mapalit sa natindahan, kulangan taan ng 25 centavos. Mo sugot, baka mo. Mo na pumunta na. It's unfair sa kami mga
mga customers. Di ba? O sa katapusan, mga sulit televiewers, good news ni kay karon na ba atong bibiliban ni PRC sa Pagadian City? Atong PRC diri kay bilib ko kadlawon pa. Nagserbisyo na sa atong mga clients sa nagkalain mga lugar in town. Dahil banda kadlawon palas 4 kadlawon naglinya na. Unya halos na ba mga medical courses, mga graduate o mga medical courses, mga nursing. Ay mo ka balaka, ay mo ka problema, mga seaman ka na 500 ka mga Pinoy nurses, ang mga seafarers nga may trabaho na sa Europa. Unsa na sura kini? Umanlamos to babalik. Stand by. Alright, balik sa Ratsada sa One TV. Niataron sa punto nga good news ni 500 ka mga Pinoy nurses o seafarers na mo trabaho pon. Ilauman nga matagaan o trabaho sa Europa ang may 500 ka mga nurses o mga seafarers. Sa mosunod nga duha ka tuig. Duha ka tuig, 2 years from now, di ba? Ang ilawang mga papadala sa mga nurses o seafarers kalapos sa gimo nga pagkigpulong sa ato mga opisyales sa Malacañang o nga ato ni German Foreign Minister Guido Westerwelle nga diin makapadala og 500 nurses karong 2013 ang mas daghan pa sa masunod nga tuig. Mao na nga niadtong bulan sa Marso ni tuiga kung ato may nunuman nga ang Germany o ang Pilipinas na ay MOA Memorandum of Agreement nga makapadala kita o mga nurses sa nasod sa Europa o kini usa ka good news ni kay karon ra ba mga sukin televiewers daghan kaayo mga migraduar o mga nursing nahimo pa mga licensed nurse o ba wa ka pasar itawag mga nursing examination, daghan pag-ayong, di na mahihap. Iyaw dito sa Pilipinas, di man tapos yung kinabitang ato bitong gidiscourage. Ang praktikalidad ba o ang realidad? Nga, kung ikaw, nursing graduate o bisang licensed nurse ka, mondrabaho ka diya sa private hospital, dako pagsudon mo ang mga casual o gining mga exceptioners kaysa imong profesyon diyan sa mga private hospitals pas na gamay sweldo pero ang gasto o ikaw mag-nursing ka pagkadakwa mga sukin televiewers, di ba? So sa kining ang pinaka maayo karon nga o kining good news kining 500 ka mga nurses Pinoy o mga seafarers igang karon tuiga nga sunod ka tuig open na ang Germany o ang nasod sa Europa. Ang pinaka importante diya ang ato na paning kamot
Di buta sige lang po mamag papa. Ano itong diskarte niya sa ang pagpasikot-sikot. Kay kung wa ka determinasyon, wa po kay pasensya sa galingon, di po ni maabot ang imong gustong atuan. Kay sa ingon sa unahan, ma'am, nakita rin, nagpakahimo sa ato ang ugma. Wala na ilaing pang uban. Muna tinuod mga sugid televiewers. By the way, akong giawang ang tanan, atong pasalamatan, labi na sa atong mga nagunang mga listeners sa Ratsada sa DXK Pagadian. Iyon mabati alas 6 sa buntag, hangtod sa alas 8 ang tagna sa kabuntagon Lunes, hangtod sa adlaw nga Sabado. Nya sa Ratsada sa 1 TV, 24/7 sa ato sa atong website no, Director Coin. You can search sa www.1tvchannel11.com. Sponsors, of course, si Police Senior Superintendent Abilyar sa PNP Provincial Command. Happy viewing usab ni Madam Ogener Tagayunam, ang construction chief sa DPWH dito sa District 1 sa province of Zamboanga del Sur. Og sa mga pa sa akong brother diya sa Qatar, matod pa niya nga nindot i-signal na ato sa mga ato ang tulumanon atong TV program. Di lamang ang Ratsada kundi ang mga programa sa 1TV pinaagi sa website nato nga ilang gi-search o diya sa ato sa mga panatian diya sa Singapore, diya sa New Zealand, sa Australia. Of course, sa ako isang pare diya sa Metro Manila, si Father Gonzalo Goni Apalis. O sa ako may agaw nga bang upon abot ka sa bird nga naka-search na yun sa ato ang sa website ato sa 1TV o labaw sa tanan sa Channel 11 diri sa Pagadian City. Sa pag-usapan, habagatan, sidlakan, amihan o kasadpan, bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Trabaho lang kaibigan, walang personalan. Ratsada na sa telebisyon. God bless everyone.